Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumarami ang mga tinamaan ng leptospirosis na itinatakbo sa NKTI 2 linggo matapos sa mga pagbahang dulot ng habagat at bagyong Karina. Kaya pati ang gym ng ospital ginagamit ng ward. Ang ibang pasyente hindi ma-admit dahil sa kulang na doktor at nurse. Pinangangambahan ding madaragdagan pa ang tinamaan ng nakamamatay na sakit. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Maki Pulido. Maki. Ang kailangan daw ngayon ng NKTI ay dagdag na nurse at doktor mula sa Department of Health. Sa dami kasi ngayon ng kanilang leptospirosis patients ay nagkukulang na ang kanilang medical staff. Bagamat humupa na mga ganitong pagbaha na idinulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina, ang epekto nito ngayon pa lang nagsisimulang maramdaman sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Dito ko nakilala si Danilo na ang bahay pinabagsak ng hangin noon kaya lumusong sa baha nang umpisahan nilang ayusin ang bahay. Matapos ang ilang araw nilagnat at sumakit ang kanyang mga kalamnan. Nang mawala ang lagnat, hirap na siyang umihi. Tinamaan na pala si Danilo ng leptospirosis, sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng mga hayop tulad ng daga na maaring humalo sa baha at pumasok sa mga sugat at iba pang bukas na bahagi ng katawan. Yung bawa namin, nalulusungan ng mga daga. Doon hindi ko pinansin. Kala ko wala rin yun. Tungtong ako sa kahoy pero nababasa pa rin ako. Isa lang siya sa 48 leptospirosis patient na nakakonfine sa NKTI. Sa pagbaha ng pasyente, pati gym ng ospital, kinailangang gawing leptospirosis ward. May 10 pasyente pang naghihintay sa emergency room na hindi na ma-admit dahil kulang na ng nurse at doktor. Pero sabi ng NKTI, karaniwan na ito sa ospital pagkatapos ng malakas na bagyo. Nag-pull out ng mga nurses at nursing aid mula sa iba't ibang ward para mabantayan ang mga leptospirosis patients dito sa gym. Pwede pa naman daw magdagdag ng hospital beds ang NKTI, pero kailangan na nila ng dagdag na nurse at doktor. Nag-request na sila sa Department of Health ng dagdag na 20 nurse at 10 doktor. They have lung abnormalities, some have lung hemorrhage, and then meron rin pong may acute pancreatitis and liver abnormality. So this is really severe lepto. Mula noong Enero naman ay 7 leptospirosis patients na ng NKTI ang namatay. 2 sa kanila nitong nakaraang linggo lang. Kung hindi bawian ng buhay, pwedeng magka-chronic kidney disease. Sa buong bansa naman, 67 leptospirosis case ang naitala mula July 14 hanggang 27. Pero posibleng madagdagan pa dahil July 24 nagpabaha ang habagat at 2 linggo pa mararamdaman ng sakit o incubation period. Mula Enero naman ay mahigit 1,400 na ang nagkalepto, bagamat mas mababa kumpara sa parehong panahon noong 2023. Mahigit 160 ang namatay, pero hindi kailangang humantong sa ganito. Kung hindi makaiwas lumusong sa baha, may sugat man o wala, payo ng mga doktor magpunta sa health center, sabihing lumusong sa baha para bigyan ka at painumin ng prophylaxis. The first phase, the patient will get fever, and then sumasakit ang mga kalamnan nila. And then after that, after about 5 days, they will get better. And then parang babalik yung sakit. This time with the complications already, naninilaw ang mata, pakonti na lang ang ihi, sumasakit na ang kanilang sikmura or tiyan. And yung iba, they will already cough out blood. Pag ganon, sobrang malubha na. Ayon pa kay Dr. Dangilan, posibleng tumaas pa ang kaso ng leptospirosis ngayong taon dahil sa La Nina. Kaya dapat daw laging ipaalala sa publiko na ito ay isang preventable disease. Kailangan lang magpunta agad sa health center pagka napalusong sa baha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Tukoy na ng PNP kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa patong-patong na kaso. Posibleng malimita rin ang galaw niya ngayong inisyuhan ng freeze order ng Court of Appeals ang kanyang mga bank account at ari-arian. Nakatutok si Salima Refran.
Hindi muna magagalaw ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga bank account o maibebenta ang mga ari-arian. Kasunod yan ang inilabas na freeze order ng Court of Appeals. Yung basehan po nung freeze order ay yung 2 sets ng kaso. Yung isang set ay nakabinbin po sa US, sa Amerika, at yung mga kaso po naman na nakabinbin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as child abuse. At the end of this all, ang gusto kasi natin ay makita natin ang money trail dun sa mga illegal na ginagawa ng pastor. Sakop ng freeze order ang 10 bank account ni Pastor Kibuloy, gayon din ang 7 real properties, 5 vehicles at 1 aircraft. Pati na ang 47 bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ, 16 real properties nito at 16 motor vehicles. Damay rin sa freeze order ang mga account, property at sasakyang nakapangalan sa Suarasug Media Corporation na nagpapatakbo sa SMNI o Sunshine Media Network International, ang media arm ng Kingdom of Jesus Christ, pati na ang mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ng pastor. May freeze order din sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa mga kasong sex trafficking, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika, pati na sa mga kapwa-akusado niya sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse dito sa Pilipinas. Effective immediately ang freeze order at may bisa ito ng 20 araw. Sa loob ng 20 araw na ito, magtatakda ang Court of Appeals ng summary hearing para desisyonan kung i-extend ba ang freeze order na maaaring umabot ng pinakamatagal na 6 na buwan. Well, ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Kibuloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources, it is a tool of the government to freeze assets in order for the person not to be able to use the same resources to siguro to move things around, so to speak. Ayon sa abogado ni Kibuloy at ng kanyang religious group, hindi muna ito magkukomento hanggat hindi pa nakukuha ang kopya ng freeze order. Sabi naman ng SMNI, nirerespeto nito ang desisyon pero maghahain ito ng mosyon sa CA para bawiin ang utos o hihingi ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. May warrant of arrest na para kay Kibuloy at may pabuyang 10 milyong piso sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kanya. Sabi ng PNP, alam nilang nagtatago lang sa compound ng KOJC si Kibuloy. Nag-iingat lang sila para walang madamay, sabay panawagan sa pastor na sumuko. 30 hectares. Ang kanyang dome ay 77,000 seater. So parang 4 na Araneta Coliseum Big Dome. 4 na, pwede mong ipasok ang 4 na Big Dome doon sa kanyang Kingdom. Ang hangar niya may 4 na helicopter at 2 eroplano ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Katutok, 24 Oras. Buhay na buhay pa rin ang Carlos Yulo Fever. Kaya sa puntong ito, live nating makakapanaya mula sa Paris, France, ang ating kampiyon na nagka-back-to-back Olympic golds, si Carlos Yulo. Sinasamahan po siya ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino. Magandang gabi sa inyo dyan sa Paris, Carlos. Hello po, magandang gabi po. Umaga po dito. Ay, umaga pala dyan. Hello po. Sorry, magandang umaga sa inyo dyan. Pero siyempre, bago ang lahat, Yes, congratulations sa iyo. Kung masayang-masaya ngayon ang buong sambayan ng Pilipino dahil sa iyong pagkakapanalo. Unang tanong ko, hindi naging madali Maraming salamat ang po. mga pinagdaanan mo, Carlos, no? Hindi naging madali yung mga bago ka nagka-gold. Isa riyan yung wala kang coach months bago ang competition. Ito ba yung naka-apekto sa preparasyon mo for the Olympics, Carlos? Meron po akong coach po, Filipino coach po, si Allen Aldrin Castañeda po. Siya po yung tumulong sa akin, gumawa ng mga plano po sa pagdating sa trainings and mga competitions po and mga training camps po. So yeah, nahirapan po kami sa facilities and syempre sa pag-adjust po kasi may former coach po ako from Japan. And yeah, nahirapan kami. Normal naman po yun sa
lahat ng mga atleta na nahihirapan. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training and nag-work hard po talaga kami. Marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na strategy nila and pinick up po namin yun. So grateful po talaga na nakamit po namin yung gold medal ng kasama ko siya at di niya po ako sinukuhan. Sobrang thank you po talaga sa kanya. Talaga, lumalabas ang attitude mo, bata, napakagaling ha. Pero dumating din sa puntong, hindi ba nakikitraining ka sa iba't ibang bansa? Yung ganon, paano nangyari yun? Meron bang mga yes, dapat pasalamatan, Carlos? Of course po. Si Ma'am Cynthia po, siya po yung nilapitan ko para sa mga training camps na yon. Siyempre sa POC po, si Mr. Bumble na palaging nandyan. Siyempre, MVPSF po na sinusuportahan kami sa pag-training camps ko po. Actually, yung mga coaches din po sa Korea, thank you so much sa mainit na pagtanggap nyo kay Coach Ben sa UK. Grabe po yung naging relationship namin sa kanila. Parang maging isang team na lang kami ngayon. So, sobrang masaya din po ako na nabigay po sa akin yung ganung pagkakataon and mga experiences po. Speaking of pasasalamat, Carlos, isa sa naging support system mo, yung girlfriend mo, si Chloe. Para sa'yo, gaano kalaki? Ano yung ambag ni Chloe na talagang pinaka-importante sa Carlos Yulo ngayon? Yes po, naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. May times talaga na nahihirapan kami at really grateful na hindi niya ako sinukuhan, hindi kami sumuko sa pangarap namin dalawa. At right now, sobrang thankful po ako sa kanya. Sobrang thankful po ako kay God na pinakilala ako sa kanya. Grabe po yung support na natanggap ko at yung tiwala and yung pagmamahal po na binigay niya sa akin po. Carlos, after mo manalo ng double gold sa Olympics, ayan na, umulan na at umuulan pa ng biyaya. Meron ka ng kondo, 36 million peso daw yun. Naku, may lupa, milyong pisong pabuya. Naisip mo na ba kung anong gagawin mo dyan sa biyayang yan? May plano bang magnegosyo? Paano, Carlos? Sa ganyang question po ako na pong bahala po. May team na rin naman po ako na mag-handle po dyan. So, okay naman po lahat. Talagang handang-handa ka, ha? Kayong dalawa ni Chloe bilang mag-partner. Anong mga plano nyo ngayong taon? Yes po, ganun po. Focus po kami sa personal life po namin and mag-celebrate po. Grabe yung pinagpaguran, pinaghirapan po namin. It's time to celebrate po and look back. And syempre sa gymnastics career po, mag-iiba na rin po kasi yung code of points next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. So, I have to really look things na po yung mga gagawin ko for the next year po. Siyempre, hindi na bago sa isang Carlos Yulo yung makaginto, Pero siyempre, iba itong double Olympic golds, Ano bang pakiramdam na, dati, batang nangangarap ka lang. Ngayon, sus Mariosep, ang taas na nang naabot mo. Ano bang pakiramdam niya? Alam mo ba na talagang sobrang mataas nang naabot mo, Carlos? Naaarok mo na ba yan ngayon? Yung kinalalagyan mo? 4 na araw na nga po yung nakakalipas, hindi pa rin po talaga nagsisinkin sa akin na naka-gold po ako. And 2 pa po, sobrang pasasalamat po talaga. Hindi ko rin po ito magagawa nang ako lang mag-isa. Maraming taong tumulong po sa akin, kaya maraming salamat po talaga sa President ng GAP, si Ma'am Cynthia, PSC, POC po, grabe, MVPSF, grabe yung mga support ang binigay nila sa amin. Sa training camps po na pinrovide sa amin ni Mr. Bumble, grabe, sobrang laking tulong nun and challenging po yun para sa aming lahat and
mas naka-adapt kami dito sa Paris. Parang naging normal na lang po yung Olympics nung nandito na kami. Mas na-less na po yung stress po para sa amin. At nakatulong po talaga ng sobrang laki po yung pag-adjust sa araw pa lang. Sobrang laking tulong na para sa mga atleta. And dahil nga po nag-training camp kami dito, sobrang napadali na po nung pagdating namin sa Olympic Village. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po talaga sa amin. Pero ito na ba, Carlos, ito na ba yung ultimate goal mo sa iyong Olympics o sa iyong gymnastics career? O may gusto ka pang abutin? At anong reward ang gusto mo ibigay mo sa sarili mo ngayong nakadalawang ginto ka na? Eto na po yun, yung ultimate goal po. Grabe. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin. Nag-grow ako. Really grateful po talaga na hindi ako sumuko. Grabe. May mga next pa po. Hindi pa po ako titigil. Siyempre, gusto ko pa po mag-Olympics sa 2028 po sa LA. And I'll do my best po sa lahat po ng mga trainings po at mga magiging challenges ko pa po next. Carlos, ano ang plano mo sa pagpunta mo sa Los Angeles sa 2028, no? At yung mga kapatid mo, meron bang balak din na sumunod sa yapak mo? Yes po, yung dalawa ko pong kapatid. Really rooting for them po talaga na sana maging safe sila at makamit din po nila yung kagaya ng pinapangarap ko po. Pinagdadasal ko na nasa mabuti po silang kalagayan. At syempre, safe talaga and healthy. Ako po, handa po ako magbigay ng mga advices pagdating sa practice. Tuloy lang po nila yung pangarap nila, wag nila sukuan. Darating po talaga yung para sa atin. At doon po talaga ako naniniwala sa pinagdaanan ko na to. Ayun yung pinangahawakan ko po na darating yung para sa akin. Maghintay lang ako at maging grateful sa mga panalo ng iba at panalo ko. At Carlos, panghuli na, humingi ng tawad ang iyong inang si Angelica sa isang press con. Napanood mo na ba ito? At would you like to give a reaction to it, Carlos? Ako naman po, matagal ko na pong napatawad yung parent ko po. Sa akin lang po, personal na rin po namin itong problem. Ayoko na rin po masyadong itong pag-usapan. At nandito po tayo ngayon sa Olympics. Gusto ko pong i-celebrate natin yung mga pinaghirapan po ng atleta at yung mga nakamit ng atleta. Sobrang proud po ako sa mga atletang Pilipino na pinaglaban po yung Pilipinas. Grabe po, nakakaiyak po yung mga performances nila. Alam ko may mga natalo tayo yung sa ibang atleta, pero sobrang proud po ako sa kanila sa dedication, effort, and yung pag-show up po nila sa araw na yun. Kaya nasa inyo ang suporta ko, lahat kayo, mahal na mahal ko kayo, nagawa natin yung trabaho natin at magsalamat tayo sa taas na nandito tayo, binigyan tayo ng ganitong talento at nakakapag-inspira tayo ng mga kabataan at buong Pilipinas. Yun po, maraming salamat po. Mabuhay ka, Carlos Yulo. Maraming salamat sa iyong oras. Proud kami sa iyo. Ingat and enjoy Paris. Kung mahilig kang mamili, abay isa ka sa mga may malaking ambag sa ekonomiya mula Abril hanggang Hunyo. Kabilang kasi ang malakas na benta sa wholesale at retail trade, kung kaya lumago ng 6.3% ang kabuuang kita ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong second quarter, mas mabilis sa paglago noong first quarter. Malaki rin ang ambag ng mga tinatayong infrastruktura ng pamahalaan, pati ng information and communication. Ito na ang pinakamabilis na paglago sa nakaraang 5 quarter
quarter. Halos pantayan ng 6.4% noong unang quarter ng 2023. Mas mabilis pa nga ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Malaysia, Indonesia at China, bagamat mas mabagal sa Vietnam. This significant development brings our real GDP growth rate or GDP growth to 6.0% for the first half of the year, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7%. Kakambal ng paglago ng ekonomiya ang pagtaas ng produksyon. Ibig sabihin, maraming kailangang trabahador kaya nabawasan ang mga walang trabaho. Pero sa unang buwan matapos ang second quarter, hamon naman ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin at serbisyo na bumilis ng 4.4%. Si Aling Neneng halimbawa, hindi na raw kumakain sa labas o bumibili ng mga bagong gamit, lalo't sa pagkain pa lang ubus na ang budget. Nairaraos naman, pero ini-expect mo kahit pa paano nakakatabi ka, wala ka ng isda. Bibili ako ng isda halagang 300, tapos ngayon papuputol ko ng 10 piraso. Ayon sa NEDA, target ng pamahalaan na maibaba sa 9% ang poverty rate o kahirapan sa bansa sa taong 2028. Pero mangangailangan daw ito ng tiyaga at patuloy na paglago ng ekonomiya. We will strive to ensure that we'll revert to the longer term decline in the in the inflation. There's no magic to enriching our lives. We have to be patient in pushing for sustained growth, sustained job generation. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. 2 buwan bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, formal lang magkaalyansa ang partido ng Pangulo at ang partidong misa niyang iniwan. Yan ang Nationalista Party na naging partido rin noon ng kanyang ama. Nakatutok si Ian Cruz. Wala nang isang taon bago ang eleksyon 2025. Nagpanday ng panibagong alyansa ang partido ni Pangulong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas o PFP. At ang isa sa pinakamatandang partido ng bansa, ang Nationalista Party o NP. Ang NP na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar ang pinakabagong kaalyado ng PFP na nauna na nakipag-alyansa sa Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. I'm very, very happy to have that we are today formalizing that alliance. And that alliance now has formed the largest political bloc in the Philippines. We need to prove to the Filipino people that we are a nation capable of rising above our differences in order to build a bright future for the country. Ang Pangulo na mismo ang nagkwento na nanggaling din naman siya sa Nationalista Party na naging partido rin ng kanyang ama. Tumiwalag lamang daw siya at sumapi sa Partido Federal ng Pilipinas sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo noong eleksyon 2022. Umalis lang ako sa NP dahil tatakbo kong presidente, nagmamadali ako. At NP was still, the Nationalista Party leadership was still trying to assess what will be the political situation for the last political cycles of election ng 2022. Hindi dahil hindi kami nagkasundo, dahil ako'y nagmamadali. Wala pa raw senatorial line-up sa ngayon ang koalisyon, pero naniniwala ang PFP na malaki ang tsansa na ang mga i-endorso nilang kandidato ang mangunguna sa midterm elections. Pagdating ng eleksyon talagang malaki dahil halos mag-uusap-usap na lang kami kung sino yung ilalaban at pag-uusap-usapan na rin lang namin kung ano ang mangyayari doon sa mga different areas natin. Ayon kay Representative Ace Barbers ng NP, nasa 28 miyembro ng Kamara ang kasapi ng Nationalista. Nasa 10 naman ang gobernador at mas marami pa raw sa iba pang local posts. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Ultimate kulitan ng bagong TikTok challenge na sinakyan ng Dante Squad, kaya umabot na sa almost 6 million views. At sa nalalapit na birthday ni Marian, ano kayang plano ng pamilya? Makichika kay Lars Santiago. Just give me my money. Go see. Just give me my money. Yeah! May more than 5 million views and counting na
ang latest TikTok challenge na kinasahan ng Dante Squad. Just give my money. Yeah! Cuteness overload ang hatid ni na Ate Zia at Sixto. Just give me my money! Yeah! Di rin nagpahuli si Marian. Pero pagdating kay Ding Dong, just give me my money! No reaction ng kids at si Yan Yan na proud na na-prank si Dong. Ang kwelang video, isa lang sa bonding ng pamilya. Kanina, magkasama sina Marian at Sixto para sa isang endorsement. I-explain ko naman sa kanya, pero siguro maganda na hindi ko din masyadong sabihin na trabaho kasi mamaya hindi siya mag-enjoy. So gusto ko lang mag-enjoy. Ngayon pag nakikita kong hindi na siya, out na, tapos na. Noong nakaraang Biyernes, nag-celebrate ng kanyang 44th birthday si Ding Dong. Simple ang naging celebration na gusto raw ni Dong. Hiling talaga niya yon. Sabi ko sa kanya, sa birthday mo, anong gusto mo? Sabi niya, mahal gusto ko lang talaga mag-breakfast kasi mahilig talaga mag-breakfast yung asawa ko. Sabi niya, nakasama kayo. So, ginawa namin ng mga anak ko yun. And then in the afternoon, kasama namin yung buong pamilya. Pero sa mismong birthday ni Marian sa August 12, aalis kami, di ba? Wala ako dito. So, gaano katagal kayo na... Huwag mo nang tanongin, Tito Lar, kasi parang kumembot lang umuwi na. May pasok din kasi yung mga bata. So, talagang band lang talaga. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Muling magkakasa ng 3 araw na tigil pasada ang grupong Manibela sa susunod na linggo. Gagawin po yan sa August 14 hanggang 16. Ito ay makaraang tutulan ng Pangulo ang resolusyon ng Senado na humihiling na isuspinde ang PUV Modernization Program. Lalahok sa transport strike ang mga miyembrong tsuper ng Manibela mula sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Panawagan ng grupo, payagang makabiyahe ang mga unconsolidated jeepney, lalo't mas mataas na umano ang sinisingil ng mga kooperatiba sa mga nais magpa-consolidate. Tumapon sa dagat ang kargang molasses ng MT Mary Queen of Charity sa Sagay, Negros Occidental. May posible kayang banta ito sa kalikasan? Nakatutok si Mark Salazar. Nagkulay itim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port, Sagay Negros Occidental, bandang alas 9 ng umaga kahapon. Natapon kasi sa dagat ang ikinakargang molasses ng barkong MT Mary Queen of Charity. Ang industrial molasses ay ginagamit bilang binding agent sa mga pabrika at minahan. Binabind nito ang mga industrial waste para hindi kumalat sa kapaligiran. The Coast Guard District through the stations and substations in the area and the Marine Environmental Protection Group immediately responded to the incident and also coordinated with relevant agencies to have a whole of nation approach. 300 metric tons na ng molasses ang naikakarga ng pahintuin ng shore-to-ship operation ng barko para hanapin ang tagas. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang may-ari ng barko. It is very low in our priority kasi hindi naman siya threat to the environment. Molasses come from sugar. Mas nakatuon daw ang Philippine Coast Guard sa recovery operation sa MT Terra Nova sa Bataan. Sensitibo raw kasi ang siphoning operation para maiahon ang 1.4 million liters na langis ng lumubog na barko. During the test, it was demonstrated na hindi ganun kadali yung pagkandak ng siphoning. It needs to be very careful na process. Sa ngayon kasi malinis na yung Manila Bay. So we want to keep it that way kahit na mag-siphon tayo. So safety pa rin yung pinaka-concern natin. Ang mga paglubog at pagsadsad ng mga barko noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat ay sisiyasatin na rin daw ng Senado at pinaghahandaan na rin yan ng PCG. Kasama talaga yan palagi. Pag mayroong mga incidents, we really have to face the people through the Congress and Senate para mas ma-improve kung ano man yung mga batas pangkailangan para mas lalo nating maserbisyohan yung taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kinansela ang 3 araw na Eras Tour concert ni Taylor Swift
sa Vienna, Austria dahil sa banta ng terrorist attack. Kinumpirma mismo ng gobyerno ng Austria na mayroong umanong planadong pag-atake sa Ernst Happel Stadium. Hawak na ng mga otoridad ang 2 posibleng suspect sa pag-atake. Ayon sa local media, may 3 suspect pa raw na hinahanap ang pulisya. Nasa 200,000 ang inaasahang dadalo sa 3-day concert ni Taylor sa Vienna. Ang sabi ng organizers, i-refund ang ticket sa loob ng 10 araw. Wala pang pahayag sa ngayon si Taylor tungkol sa insidente. Lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa tropical storm category ang bagyo na tinatawag sa international name nito na Maria. Sabi ng Pag-asa, hindi nito tutumbukin ang par. Patuloy itong lalayo at walang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng habagat na kumpara kagabi, bahagya ulit lumakas. Naka-apekto yan sa Luzon hanggang sa Western Visayas base sa datos ng Metro Weather. Bago magtanghali bukas, unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, ilang bahagi ng Cebu, Bohol at Leyte. May malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Mindoro provinces. Posible rin ang mga pag-ulan sa halos buong Mindanao. Malalakas ang buhos sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Oriental. Doble ingat po dahil malaki ang tsansa ng baha o landslide. May posibilidad din ng ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong at antabayanan ang inilalabas na advisories ng Pag-asa. Sa ngayon, walang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo na nagbabadyang makaapekto sa bansa pero patuloy na tumutok sa mga susunod na araw. One for the books para sa Korean idol na si Nancy McDonie, ang kanyang guesting sa Running Man Philippines na first bilang Sparkle Star. Ano naman kaya ang say niya sa mga nagsiship sa kanila ng runner na si Miguel Tan Felix na partner niya sa isang mission? Makichika kay Aubrey Carampel. Hi everyone, I'm Nancy. I'm so excited to be Memorable para kay Nancy McDonie na dating member ng K-pop girl group na Momoland ang kanyang guesting sa Running Man Philippines Season 2. Ito ang kanyang first kapuso guesting as the newest Sparkle artist. It was very fun and I'm looking forward for new opportunities to connect with my fans through Sparkle GMA. Kita nga ang excitement ng runners na makasama si Nancy sa kanilang Soulmate Race episode. Nakapareha ni Nancy sa MZ o Millennial and Gen Z dating mission si Miguel Tan Felix na siniship online ang MIGZ. I just want to say that you're the most beautiful girl I've ever seen here in Korea. So can I touch your hand? She's super nice and he was really sweet. He probably had a really hard time because of me because I'm really thankful for him that he was translating all day. Asar talo tuloy si Miguel sa runners na gusto raw tawagan si Isabel Ortega. Lagot ka talaga! May tumatawag! May tumatawag! Oy, your girlfriend is calling. Pero kung tatanungin daw si Nancy kung sino ang kanyang favorite runner. Angel? I think Angel was really athletic. And she was very funny, and I really loved her bubbliness. And yeah, I think she was one of my favorite runners. At mukhang the feeling is mutual. Sarap gawin kitchay ng kiting. Excited na rin daw si Nancy na muling makabalik sa Pilipinas. They welcomed me with like a big hug. Like I can feel it. I can feel it. And they're so warm-hearted. Nang tanungin kung ano naman ang mga naaalala niyang Tagalog words and phrases. I know, ang sarap. And speaking of masarap, favorite daw niya ang chicken adobo at sinigang. Adobo or sinigang? Which one will you choose? Every dish I tried has always been amazing. It's hard to choose what I like the best, but I think it's adobo. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniuugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos siyang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba
talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siyang kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang. Merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you intend so wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang Vice kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao.
So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sinisika pa po naming makuhanan ng pahayagang palasyo kaugnay ng mga sinabi ng Vice Presidente. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.